As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Ay araw ng Huwebes na naman, kung kaya't muli na ating tuklasin ang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon. Pamagitan po ng ating programang Discover the Power of God's Grace sa pamumuno ng ating buting pastor, si Pastor Ephraim Villaruel, na kung saan ay bibigyan ko sila ng pagkakataon kasama si Part Ronnie upang kayo po ay kanilang batiin. So, Part Ronnie. Ayan, magandang gabi po sa ating pong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, at ganun din po sa ating pong mga kapamilya. Kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay muli namin nakasama sa gabi ito sa ating pong programa. Nawa ang presensya ng Panginoon, ang banal na Espiritu ang isang ating pong makasama habang tayo po ay nakikinig ng kanyang pong pabalita ng kaligtasan.
Maraming salamat, Part Ronnie. At ngayon ay bibigay ko naman ang pagkakataon kay Pastor Ephraim Villaruel upang siya naman ang bumati sa bawat isa sa atin. Hello, isang mainit, masigla, masayang gabi sa inyong lahat dyan, sa ating mga kapatid, mga anak ng Diyos na gustong lumago sa biyaya at karunungan ng Panginoon at gustong makipagbahagi sa katatapos ng banal na gawain ng kanyang ebanghelyo. Sa mga patuloy na tumatanggap ng pagpapala, isang pindot lang ang inyong kailangan para ma-share, maibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon sa lahat ng ating maaabot by the grace of God. God bless you. Thank you, Bart. Maraming salamat, Pastor Epi. At muli ay aking pong inuulit yung ating panawagan sa bawat isa. Amin pong hinihimok kayo na kung nais nyo pong bumati dyan sa FB Live natin ay inyo pong i-send ang inyong mga pagbati. Kung meron po kayong mga reflection sa ating ginawang pag-aaral, ay huwag po kayong mag-atubili na ito po ay inyong isulat dyan upang ating mabasa o upang sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Kung meron din po kayong mga prayer request, inyo rin pong isulat dyan upang may panalangin. Ganon din yung mga katanungan. Kung kaya kayo po ay aming hinihikayat, hinihimok na kung meron po kayong gustong linawin sa ating pag-aaral nung nakaraan o sa kasalukuyan, ay feel free po na kayo po ay magtanong upang yung mga katanungan na gumugulo sa ating mga isipan ay mabigyan ng kasagutan sa pamamagitan ng banal na kasagutan sa pamamagitan ng lingkod ng ating Panginoon si Pastor Epi. At sa ating pagpapatuloy ay aking hilingan si Part Ronnie para siyang magbigay ng pambungad na panalangin. Ay po muna sa mandaling manalangin mga kapatid, atin pong damhin ang presensya ng Panginoon. Nakilala naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa buong maghapon, kami po ay inyo pong iningatan, kami po ay inyong ginabayan, ang inyo pong mga anghel ay siyang mabay sa aming Panginoon, at sa aming pong mga gawain ay nariyan kayo upang aming pong gabanan ang lahat ng ito, Panginoon. At nagpapasalamat din kami sa pagkakataon ito na siya muli niyo pinagkaloob sa amin upang kami ay nakatipon-tipon muli sa platform na ito, mag-aral, kinig ng inyo pong banal na salita, Panginoon, sa pamamagitan ng inyo pong lingkod na si Pastor Ephraim Villaruel. Amin pong hiniling, Panginoon, natulungan ang bawat sa amin, na amin pong maunawaan, hindi lamang namin marinig ang mga bagay na ito, Panginoon, bagkus ito po yung magkaroon ng kapangyarihan sa aming buhay. Bago ang aming pangunawa, mga aming puso, o sa ganyan, Panginoon, ay magkaroon kami ng matibay na nampalataya tulad ng panampalataya ng Panginoon sa Kristo. Dalangin namin sa inyo sa oras na ito. Tulungan ang bawat sa amin na magkaroon ng kasiyahan, Panginoon, na makinig. Ganun din na tulungan kami, Panginoon, na panatilihin ito sa aming puso at isipan. At ganun din, aming pong hiniling sa inyo na tulungan din namin kung tagapanguna sa gabing ito, si Pastor na siya magbabahagi ng ibang salita. Kaya po na, Panginoon, ang siya magbigay ng karunungan sa kanya, Panginoon. Ihayag ang inyo pong biyaya, ang inyo pong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng inyo pong lingkod na ito. Paggamit sa inyo, ganun din na maging instrumento ang bawat isa din sa amin upang ibahagi ang inyo pong ebanghelyo sa mga tao na siyang ayaw po nakakasalubong sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat sa katugunan namin kailangan dalangin. Wala po ito aming dinulog, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at makapangyayang pangalan ng ibugtong na anak ang aming pong Panginoon sa Kristo. Amen. Ayan, maraming salamat, Part Ronnie, sa panalangin na niyo pinagkaloob ng oras na ito. Hindi ko na papatagalin pa. Akin ang ibigay ang oras at panahon kay Pastor Epi upang muli sa gabing ito matutuklasan natin ang kapangyarihan ng biyaya ng
Okay, mga kapatid, mga minamahal na anak ng Diyos, sa lahat ng mga makakapakinig at nakikinig ngayon, kayo lahat ay binabati natin sa pangalan natin, Pan Jesus. Last two presentations kasi nag-uumpisa tayo. Pag-aralan natin at ating natuklasan ng kasalanan ay nag-umpisa sa langit, hindi dahil sa presensya ng Panginoon, kung hindi sa budhi, sa isipan, sa puso ng isang anghel na si Lucifer na nagrebelde sa Panginoon. Ano? Doon yung nangyari sa langit at inintroduce niya dito sa lupa sa mamagitan ng pagdaya niya kay Eva at tinanggap naman ni Adam. Yun ang mga napag-aralan natin. At isa sa dapat natin malaman, hindi tayo hinahatulan ng Diyos kung hindi pinapakita ng Diyos sa mamagitan ng kanyang banal na salita na dahil nga sa kasalanan na pumasok tayo, nadamay tayo lahat. At nakita naman natin lahat ng mga epekto, hindi lang sa paring personal natin, lahat nandito kaguluhan sa buong mundo. Ano? Ngayong gabi, ang ating pag-aaralan, ating ibabahagi naman yung pundasyon ng ating kaligtasan sa Panginoon. Kaligtasan mula sa kasalanan at kamatayan. Ang gusto kong ipabahagi na unang verse, kahit saan tayo pumunta, ito talagang Revelation chapter 14 verse 6. Itong huling aklat ng Biblia, yung Revelation, pagpapahayag, Apokalipsis. Ito yung nakita ni Juan. Pinakita ng Panginoon kay Juan sa pamamagitan ng anghel. I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel. Yung isang anghel na lumilipad sa gitna ng kalangitan ay meron siyang walang hanggang mabuting balita. Dito kaagad napakahalaga at napakaganda na nito. Hindi siya walang hanggang mabuting payo, kung hindi mabuting balita. Itong mabuting balita ito ay kaligtasan mula sa kasalanan at kamatayan. Kaya mga kapatid, mas madaling maligtas kaysa mapahamak. Isa lamang ang requirement sa kapahamakan, yung malaman natin ang katotohanan at dinesisyonan natin talagang ayaw natin. Ang maganda dito mga kapatid, kasi titingnan nyo kung saan ito ipapabahagi, saan ito ituturo. Sa lahat ng mga naninirahan sa earth. So kung ikaw taga-earth, kagaya ka rin namin, makasalanan, niligtas ng biyaya ng Diyos, ito ay para sa atin at ibahagi din natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa mga taga-earth, sa lahat ng mga bansa, kung anong bang bansa ang inabot nito, itong mensahe ng Panginoon sa Bible para sa lahat. Earth, every nation, every kindred, kung ano man lahi, kung ano man ang pananalita natin. At sa lahat ng tao, inclusive mga kapatid, para talaga sa lahat. Yan ang dapat malaman natin para ma-inspire tayo mag-share. Ito pala yung mensahe ng Panginoon. So bilang mga Kristiyano at nananampalataya sa Panginoon, hindi lang tayo simba ng simba at church members, church goers, church participant, kundi meron talaga tayong pinag-atasan tayo ng Panginoon na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Okay, so ngayon, ito yung topic natin. Napakasimple at alam na ng halos lahat ng Panginoon. Ng Panginoon, ng mga tao, ng mga kapatid. Kaya lang hindi kumisan kalimitan, most of the time, yung Panginoon na alam natin na nagmamahal sa atin, nagligtas sa atin, nami-misrepresent din natin. Kagaya ng paggamit ng mga word na karma. Sa Bisaya, gaba. Meron nga talagang curse sa Bible. Pero hindi yan galing sa Diyos na pag meron kang nakaaway, meron kang nakaalitan o ano, sa loob ng simbahan, sa bahay, sa trabaho, ay kung hindi natin kaya silang gantihan sa pang-iinsulto sa atin o sa pang-aapi, pandaraya, gagamit natin yung word na karma. So, pag-aralan natin ngayon yung pag-ibig ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ay hindi lang siya basta pag-ibig na meron siyang pag-ibig, kung hindi, yan mismo ang kanyang likas.
Ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Tandaan natin ito mga kapatid kasi dito sa mundo, ang daming, lalo na dyan sa Pilipinas ngayon, sa mga nangyayari, puro takot kahit yung mga sakuna sa sitwasyon sa buhay, gagamitin na darating na ang Diyos, kaya magsisi na tayo. Napakahalagang malaman natin na ang pagsisi natin sa Panginoon, dahil mahal niya tayo, napahiwalay tayo sa kasalanan, ayaw niya tayo mapahamak. So, hindi fear factor yung dahil may lindol, dahil may sakuna, dahil may ganitong darating, kailangan, kasi naisip lang natin na kaligtasan, yung dadalhin tayo ng Diyos mula dito sa lupa papunta sa langit. Yun ang karamihan ng ating pag-unawa. So, pag-aaralan natin dito ng pinakapundasyon ng ating kaligtasan, bakit tayo iniligtas ng Diyos? Dahil siya ay pag-ibig. Okay? Ngayon, kung siya ay magbigay ng kautusan, kung siya naman ay magsagawa ng hukom, lahat ng kanyang gagawin, ginagawa at ginawa para sa atin, ang pundasyon niyan ay ang kanyang likas na pag-ibig. At merong tatlong napakahalagang katangian ng kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon, hindi nagbabago, at walang pang makasariling hangarin. Yung may gagawin siya para meron siyang ma-benefit. Hindi yan mga kapatid. Ito, napaka-importanting malaman natin ito. Kasi pag dumating yung sitwasyon sa buhay, doon tayo nanghihina eh. Kaya dapat dito tayo naka-ground, rooted and grounded. Spiritual aspect, pero gagamitin natin yung material. Agriculturally rooted and architecturally grounded sa pag-ibig ng Panginoon. Napakahalaga. Tandaan natin na si Jesucristo, hindi siya nagbabago. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Isa yan sa mga memory verses na ginagamit natin pag sa AY, mga favorite verses natin. Isa sa mga favorite verses, ang Panginoon ay hindi na babago. Napakahalaga din na atin malaman. Kasi ang hirap unawain paano tayo iniligtas ng Diyos habang tayo alam naman natin sa experience natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin na nagkakasala at patuloy tayong nagkakasala. Paano kaya tayo iniligtas? So, resulta nito, pag hindi natin naintindihan, ang mga tao, lalo na mga preachers nagbibigay ng Bible na magkahalo yung katotohanan tungkol sa Diyos at kahalo ng emotion natin o kung anong background ng denomination natin, mga experience natin, tinatawag ko yan ay baggage o backpack, depende sa mga naranasan natin. Ang hirap. So, ang resulta nito, kahit sa mag-present tayo tungkol sa Panginoon, ang nagiging bunga, ang mga tao ay tatakbo, lalong pahiwalay sa Diyos dahil natatakot sa susunugin, babarbecuehin, parusahan. Wala nang ginawa ang Diyos kundi nakaabang na lang, magbantay na lang sa pagkakasala at bibigyan niya tayo ng parusa. O kaya, yung mga tao naman gumagawa para sa Diyos dahil din sa takot. So, ito ay isa sa mga pamamaraan ng kaaway upang takpan ang katotohanan, ang liwanag na kung ano ang Diyos, ano ang kanyang hangarin, layunin para sa atin. So dito nagkaroon mas malawak ang inabot ng mensahe ng magandang payo kaysa mabuting balita. So sa ating pag-aaral, makikita natin na mas napakahalaga ang katotohanan na ang Diyos na naglalang sa atin at nagligtas sa atin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na hindi nagbabago, walang kondisyon at walang pangmakasarili, iyon ang pundasyon ng ating kaligtasan. Kaya hindi tayo linigtas ng Diyos dahil sa kabutihan natin o religious affiliation o membership or church religious activities. Linigtas tayo ng Panginoon
dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Oo, meron tayong mabubuting gawa, pero yan ay bunga, resulta ng kanyang kaligtasan na binigay sa atin. At ito ay yung tinatawag na good works, mga kapatid. Hindi yan requirement. Yan ay bunga. The Holy Spirit is reproducing the character of Christ, the character of God revealed in Christ sa buhay ng nananampalataya. Yung understanding natin, yung experience natin hindi perfect. Individually as well as corporately. Pero yang mabubuting gawa, nagbubunga talaga yan. Naihahayag yan. Kahit anong sabihin natin, naihahayag yan kasi gawain niya ng banal na espiritu. Kaya mga kapatid, huwag nating hanapan yung mga kapwa natin. Ikaw na, ganito ka pa naman. Tapos ganyan ang ugali mo. Kasi kanya tayong kahinaan, kanya tayong mga limitasyon. Tandaan natin, napakahalaga na tayo ay niligtas lamang ng Diyos sa magitan ng kanyang biyaya. Tapos may magsasabi, paano yung pananampalataya na walang gawa? Ito na nga yung bunga, mga kapatid. Tingnan nyo si San Pablo. Dati siya si Saul, siya yung umuusig ng bayan ng Diyos. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, hindi na siya Saul, yung dakila. Pumalit yung pangalan niya, pinalitan ang pangalan niya, Pablo, meaning walang halaga, insignificant. Dati siyang umuusig sa bayan ng Diyos. Pero ngayon, siya na mismo nagsabi nito. Preacher siya, tingnan mo yung sabi niya dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 15. Ito ay tapat na pasabi at napakahalagang tanggapin sa lahat ng bagay. Ano ito? Anong mensahe ito? Na si Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. So kung ikaw nakikinig ngayon at ikaw ay makasalanan, dito effective at para sa iyo ito. Kasi para nga rin dito sa akin. Dahil makasalanan ako, napakaganda ng mensaheng ito. Si Jesucristo pumunta rito sa sanlibutan. Di ba? Everlasting gospel na dala ng angel. Kaligtasan para sa lahat. Pero hindi natatapos doon. Idinamay niya yung sarili niya na siya daw ang kapitan. Siya ang pinuno. Siya ang pangulo ng mga kasalanan of whom I am the chief. So presidente siya ng presidente siya ng mga makasalanan. So sa kabila ng ating mga pagiging makasalanan, tandaan natin na ang layunin ng Ama na pinadala, binigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, pumunta rito sa lupa upang iligtas tayo. At yung kaligtasan na yan, hindi na siya pangako ngayon. Hindi na siya yung na makatanggap tayo ng pangako ng Diyos o makamtan natin yung pangako. Hindi na siya. Reality na yan sa magitan ng kasaysayan ni Kristo by His birth, life, death, and resurrection. Tingnan natin itong isang napakahalaga na sinasabi ko kuminsan na misuse. Memorize natin ito from the heart, marami. For God so loved the world that He lent His only begotten Son. Bakit ko linagay yung lend dito? Kasi maraming naniniwala na ang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig, kahit saan ka pumunta, ang tawag natin sa buhay natin ay hiram na buhay. So sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang pinahiram ang kanyang bugtong na anak. Siguro dun sa mga nakakaalam sa inyo, sasabihin ninyo, hindi hiram yan. Ano pala? So pinahiram niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag recite mo lang siya, for God so loved the world that He lent His only begotten Son, lahat yan mag-aamen. Napakahalaga mga kapatid na makinig tayo sa itinuturo, i-check natin sa Bible kung talagang totoo. No? May kanta tayo napakaganda, pag may mga patay, kakantahin yung hiram sa Diyos ang aking buhay.
Pag may namatay naman, sasabihin natin, naku, binawian na si Brother Epi ng kanyang hiram na buhay. Dalawang pamalian doon, yung binawi at hiram na buhay. Nakakita na ba tayo ng tao, mayroon ba tayong kilala na tao na pumunta sa Diyos, Lord, pahiram naman ang buhay? May mababasa tayo sa Bible, humingi ng extension ng buhay. Isa sa mga hari sa Bible. Pero, ang buhay natin ay hindi hiram, kundi bigay. Kaya tatanggalin natin yung lend, papalitan natin kung ano ang totoo. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ano? So, ang Panginoon ang nagmahal, ang Panginoon ang nagbigay. So, ang resulta ng kanyang pagmamahal na nagbibigay doon sa mga makasalanan na kagaya ko ay buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa napakagandang katotohanan ito. Kaya, bigay na buhay. Kagaya rin ng pag binigay ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak, nandun na yung buhay na walang hanggan. Kasi alam naman natin na Jesus is the way, the truth, and the life. He is the everlasting life. If you have Jesus Christ, you have life. 1 John chapter 5 verse 12. Pero doon sa verse 11, i-check up nyo, mga kapatid. Ano? Dahan-dahanin natin ang pag-aaral kasi hindi tayo siya nagmamadali. Sa susunod naman, ang hindi natin abutin ngayon, sa susunod. Ano? Yan. So, number 1, malaman natin na ang Diyos ay pag-ibig. He is the one who loved the world. He is the one who gave His Son for the world. Para sa lahat yan. Pero yung tugon, individual. Sa Kanya na sumampalataya. Imposible, mga kapatid, na basta-basta na lang tayo tatanggap, mananampalataya, na walang sinasampalatayanan. Kasi maraming nagtuturo na, basta sumampalataya ka lang sa Diyos. Totoo yun. Kaya lang yung laging oras ibibigay ng Panginoon yung pagsubok sa pananampalataya natin. Saan galing yung pananampalataya? Alam naman natin, Romans chapter 10, verse 17, faith comes from hearing and hearing the word of God. Pero doon sa verse 15, yung word of God na naririnig, na nagbubunga ng pananampalataya, yun yung good news na kinote ni Paul kay Isaiah. So, hindi lang siya basta-basta na naniwala ka sa Diyos. Kasi kung minsan, ang danger pa nga dito, parang tayo yung nag-produce ng pananampalatayang ito, nagkaroon pa ngayon ng utang na loob ang Diyos sa atin kasi sumampalataya tayo sa Kanya. Ano? So, isa yan sa mga bagay na dapat natin liwanagin. Kung meron mga tanong, conversation, mas maganda yung nag-aaral tayo rather than debate. Kasi sa debate, kahit tama yung punto mo dahil katunggali mo yung isang kapatid na anak ng Diyos, magaling ang kaaway, pinag-aaway niya tayo sa isang source, yung the same word of God, mababasa ba? Tapos sa debate, ang nangyayari kasi dyan, alam naman natin na wala doon sa Bible, yun ang tatanong natin na mababasa ba? Doon na lang tayo sa nababasa kung ano yung nababasa. Kagaya nito, napakahalaga nito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Gayon na lamang. Mabigat yan sa Tagalog. Walang kasing tulad yan. Ganun na lamang. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ngayon, 4 na talata ang gusto kong ibigay sa atin na mahalaga din nating tandaan, unawain, at by the grace of God through the Holy Spirit, maranasan natin ito. Number 1, Jeremiah chapter 33 verse 1. Sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang lingkod, ang propeta si Jeremiah, sa kanyang bayan na suwail at rebelde sa kanya. Sabi niya, minahal ko kayo ng walang hanggang pagmamahal. At sa pamagitan ng pagmamahal ito yung ang pag-ibig ng Diyos, siya yung umaakit, nagmamagnetize, nagpapalapit sa atin tungo sa Kanya. So, yung initiative ng paglapit sa Diyos, hindi galing sa atin. Yun ay
from the amazing grace of God, yung magnetizing power. Na-attract tayo sa kanyang matchless charm. Kaya yung program natin, Discover the Power of God's Grace. Kasi yung biyaya ng Diyos, kumpara lang sa mababait, hindi yan biyaya. Lahat ng mga tao pwedeng gawin yan. Mabuti tayo sa mga mababait sa atin. So ang nagmamagnetize sa atin, ang nagdadala sa atin, ay ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Pangalawa, Romans chapter 2 verse 4, ang pagkakilala, pagkaalam sa kanyang kabutihan, ito yung nagtuturo sa atin na magbalik loob sa Diyos dahil napahiwalay tayo sa kasalanan. Hindi yung mga lindol sa kuna, hirap sa buhay, o kaya gantimpala na pagdating ng Diyos may gantimpala tayo kaya magbalik loob na tayo. Isa ito sa fundamental truth na dapat malaman natin kasi karamihan ng preaching, puro ang focus sa sarili talaga na ano ang ma-benefit ko. The book of Romans, the clearest gospel of all sa presentation tungkol sa Panginoon. Kasi kalimitan, ginagamit natin yung Panginoon, pero hindi nakikita ang Panginoon dahil mali yung gamit natin. Ano? Ay, hindi naman tayo kinokondemn ng Panginoon. Kaya lang, nami-misrepresent natin yung kanyang karakter, yung kanyang kaharian. Ipag-pray natin yan mga kapatid. No? Pangatlo, 2 Corinthians chapter 5 verse 14, yung first part lang. Sa susunod natin pag-aralan kasi dalawang bahagi ito. The love of Christ constraineth us. No? Because we thus believe that if one died for all, then all died. Yung constraint, ito yung humihimok sa atin. Ang pag-ibig lamang ni Kristo yung humihimok sa atin. Bakit hinihimok tayo ng pag-ibig ni Diyos? Yun ang ayaw ang second part. Sapagkat tayo ay naniniwala at tinanggap natin na kung ang isa ay namatay para sa lahat, ang lahat ay nangamatay. Basahin niyo mga kapatid, huwag niyo lang tingnan yung verse. Habang nakikinig kayo dyan, nandyan yung Bible. Magpe-present ako hanggang 9:15 lang para meron tayong question and answer discussion. At sa susunod na uli yung iba na hindi natin matatapos ngayon. Kasi huwag nating i-shortcut. Nasanay tayo sa, maganda yung meron tayong devotional, personal devotional, pero mas maganda. Hindi tayo magiging malusog, healthy kung puro lang merienda yung kinakain natin. Kailangan meron tayong regular meal. Ano? Yan. Ang huli, isa sa pinakamahalaga na huli ay 1 John chapter 4 verses 17 to 18. Na itong pag-ibig ng Diyos, ito yung nagtatanggal ng takot. Kasi binanggit ko nga, pag hindi natin alam talaga tungkol sa Diyos, kahit yung understanding natin ay misunderstanding tungkol sa Diyos. Takot tayo kasi haharap tayo sa judgment. Di ba? Oh, parang mahal tayo ng Diyos pero kalaban tayo ng Diyos. Oxymoron. So napakahalaga, i-check nyo kaagad yung mga Bible verse na binibigay dito sa ating Bible sharing. 1 John chapter 4 verses 17 to 18. Ang main thing dito na inilagay ko dito, ang pag-ibig ng Diyos nagtatanggal ng takot sa araw ng paghukom. Marami tayong mga kapatid, mga Kristiyano, nagpaparade-parade, nagpipreach ng gospel, may mga poster, mga banners na magsisi na tayo dahil darating yung hukom. So, ibig sabihin, pag hindi tayo magsisisi at inabutan tayo ng hukom, wala tayong kaligtasan. Kasi mali na nga yung pag-present kung ano yung hukom ng Diyos. Laging ang Diyos handang magparusa, hanggang salita lang yung kanyang pag-ibig, pero sa karanasan, grabe yung pag-twist ng kaaway ni Satanas sa pagkaunawa natin sa Panginoon. So, ang layunin talaga ng Panginoon, through the Advent message, or Adventist message, is to restore the everlasting gospel. To restore, reproclaim, hindi lang by word of mouth, kung hindi nadidemonstrate din sa buhay natin by the grace of God. Pero, individually, hindi natin makita yung sarili natin. Mga ibang tao nakapaligid sa atin, yun, si Jesus ang nakikita sa atin.
Christ in you, the hope of glory. Okay. Tingnan natin, no? Yung mga verses. Sabi ng Panginoon, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Yan yung, at sa magitan nito, ito yung kapangyarihan na nagpapalapit sa inyo. Ibig sabihin, nai-in love tayo kay Jesus. Kaya kung merong kanta na living in love, I love living in love with Jesus. Ganda nung kantang yun, no? I love living in love with Jesus. Talagang pag natutunan, nalaman natin at naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, tuloy-tuloy kahit yung ministry natin, no? Na ito pala yung pag-ibig ng Diyos na siyang nagdadala sa atin. Romans 2:4, na ang kanyang kabutihan ang siyang gumagabay sa atin, nagdadala sa atin tungo sa pagbabalik loob. Kasi doon natin tinitingnan sa Acts, sa Matthew, tama lahat yon na magsisi tayo sa ating kasalanan. Bakit? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nandyan. So siya mismo magbibigay ng lakas, ng kapangyarihan, ng pag-unawa at karanasan ng pagbalik loob sa Kanya. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa Kanyang pag-ibig. Sorry mga kapatid kasi may tawag ng kapatid ko. Okay. Ngayon, isa pa. The goodness of God leads us to repent. Ito yung sinabi ko sa inyo. 2 Corinthians 5:14. The love of Christ or Christ's love compels, humihimok. Kung minsan, pag binasa nyo sa King James na Tagalog, makikita nyo sa Tagalog yung word pumipilit. Hindi yan pilit kasi ang pag-ibig ng Diyos sa pilitan, hindi yan. Yan ay humihimok. Binibigyan tayo niya ng kapangyarihan hindi natin alam. Yung word na constrain, yan ay puwersa, lakas galing sa loob. Tawag niya na inspiration, ini-inspired tayo ng love of Christ. So pag gumawa tayo sa Panginoon, it's always for His glory, hindi yung for personal benefit. So, Christ's love compels us. Yan ang topic natin ngayon. Sa susunod na itong, because or since we have reached this conclusion that if one died for all, then all died. Pero dyan sa pag-unawa na yan, ang nagdala sa atin ng pag-unawa yan ay ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ni Kristo. Kita nyo, 1 John 4:17 and 18. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Bakit? Bakit meron tayong lakas ng loob sa araw ng paghukom? Sapagkat kung ano siya, si Kristo yan, sa kanyang pagkatao, so are we in this world. Boldness in the day of judgment. There is no fear in love. Kung hindi, itong perfect love na ito, nagtatanggal ng takot. Because fear hath torment. Talagang alam naman natin na fear has torment. He that feareth is not made perfect in love. So, importante na sa ating Bible study, lagi nating ituro ang kahalagahan, katotohanan at tunay na liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Sa grupo natin, mga kapatid natin, takot na takot sa Sunday law, takot na takot sa persecution, kahit sa mga sakuna. Baka mamatay ako tapos hindi tayo maligtas sa kaharian ng Diyos. Misrepresented lagi. So, by the grace of God, yan ang aking dinadalangin na kahit simple at familiar na ang katotohanan ng phrase na God is love or love of God, kailangan pa rin natin to
through the guidance and the working and the leading ng Holy Spirit, sipilyahin ang lahat ng mga rough edges ng ng mensahe ng Panginoon. Kumisan ang ating motivation sa mga Bible studies para maganda rin yung nagtatanim tayo at nag-expect tayo ng bunga. Pero kung ang bunga na yon ay magiging liability, most of the time yan ang case natin. Na mas marami tayong na-produce ng backsliders, mas marami tayong na-produce na liabilities kaysa mga kamanggagawa. Alam naman natin yan. Tingnan nyo yung survey ng attendance ng prayer meeting natin, yung vesper. Tsaka sa divine worship. Bakit divine worship yung pinakamarami? Kasi meron tayong mentality na yun ang pinakamahalaga, yun ang pinakabanal. Pero yung Sabbath school hindi masyado, yung AY hindi masyado. Ang magsosolve lang talaga ng problema ito, yung maunawaan, maranasan ang tunay na katotohanan at liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, last part na gusto kong ibahagi sa atin ay pagtiningnan natin sa spiritual microscope yung pag-ibig ng Diyos. Paano yan? Kagaya ng Ephesians 2, chapter 2, verses 4 to 6. Dahil sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kasi dito sa verse 5, inaano niya na tayo ay makasalanan ganito ganyan. So, kinokontrast niya, but God, ngunit ang Diyos mayaman sa awa. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Mayaman sa awa at siya na nagmahal sa atin o umibig sa atin. Anong resulta nito sa kanyang pag-ibig? Habang tayo ay patay sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay niya. He made us alive. Sa King James, quickened. Kaya lang kung minsan pag binasa yung quickened, ang iniisip, minamadali kasi quick eh. Yung word dyan na quickened, binuhay. Tingnan yung verb tense, binuhay niya tayo kalakip. Yung word na together, kasama. Kasi marami nagtuturo na si Kristo namatay sa halip na ako. Yung key word na dapat natin malaman, lagi tayong kasama, kalakip. Binuhay niya tayo at the incarnation. Tapos pagdating doon sa resurrection, ibinangon niya tayo kalakip, kasama. Pero hindi natatapos yung katotohanan doon. Ginawa niya tayong pinaupo kasama niya doon sa langit na bayan doon kay Kristo. Kaya ang resulta nito mga kapatid ng ginawa ng Diyos kay Kristo sa kanyang banal na kasaysayan para sa atin, tayo ngayon ay mga mamamayan ng langit. We are now citizens of heaven. We may not feel it, we may not understand it, but that is our status in Jesus Christ. Okay mga kapatid? Sa Tagalog, habang tayo ay mga patay sa dahil sa ating kasalanan, anong ginawa niya? Binuhay niya tayo. Cebuano pala ito. Gibuhi ka uban kang Kristo. Sorry mga kapatid. Cebuano. Pero maintindihan nyo na yun ang ibig sabihin nun. Habang tayo patay sa kasalanan, binuhay niya tayo kalakip ni Kristo at binangon niya tayo kalakip ni Kristo. At tayo ngayon ay citizens of heaven. Romans chapter 5 verses 6, 8 to 10. Walang 7. Alam niyo kung bakit? Kasi dito sa verse 6, 8 to 10, diyan ang pag-ibig ng Diyos. Na habang tayo ay walang lakas sumunod sa Kanya, habang tayo ay mga kasalanan, alam natin may Diyos pero hindi natin siya kinikilala. Anong ginawa ni Kristo? Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, no? Pinahayag niya ang kanyang pag-ibig para sa atin habang tayo ay mga makasalanan. Hindi nung nagsisi tayo o hindi nung nagbago tayo. At higit pa dito, mas higit pa dito. Ano yung higit dito? Na ngayon, tayo ay inaring ganap sa magitan ng kanyang dugo, tayo ay tiyak na maliligtas mula sa galit o mula sa sumpa doon kay Kristo. No? Verse 10. Sapagkat habang tayo yung mga kaaway, hindi na nagbago tayo, hindi na nagbalik loob. Kaaway, anong ginawa ng Diyos? Anong initiative niya? Tayo ay pinagbalik loob, pinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Dito sa mundo, pag namatay ang tao, hiwalay. Talagang naghihiwalay ang kamatayan. Pero yung kamatayan ng kanyang anak,
nagpapa pinagkakasundo, ano? We were reconciled, past tense, to God by the death of His Son. Much more, mas higit pa dito, tayo ay pinagkasundo at sa magitan ng kanyang buhay, tayo ay may tiyak na kaligtasan. Yan ang Tagalog. Ano? Romans chapter 5 verse 7. Ang pag-ibig ng tao, kung meron mang mabuti, doon lang tayo nagmamahal. Halimbawa, si Patrapi mabait sa akin. Kung ano man mangyari sa kanya, pwede ko sabihin, sana ako na lang. Ako ang gagawa niyang part. So, next time, pag-aaralan natin yung detalye ng pag-ibig ng Diyos kasi wala na tayong time. So, mga kapatid, dito na lang muna tayo. No, nalaman natin pag-ibig ng Diyos, unconditional, unchangeable, self-sacrificing love. Habang tayo makasalanan, habang tayo'y walang lakas sumunod sa Kanya, habang tayo kanyang kaaway, tayo ay kanyang iniligtas at tiyak ang buhay na walang hanggan. Titus chapter 3 verse 5, hindi sa atin mabubuting gawa na ating ginawa. Kaya baka sabihin wala tayong ginawa. May ginawa tayo. Pero hindi ito ang basihan kung bakit niya tayo iniligtas. Anong basihan? Sa magitan ng kanyang awa, iniligtas niya tayo by the washing of the regeneration and renewing of the Holy Spirit. Holy Spirit, siya yung nagdadala ng katotohanan ng pag-ibig ng Diyos, pinahayag kay Kristo, iniligtas niya tayo. Amen? So, last part, mga kapatid, sa sitwasyon ng buhay natin, huwag nating kalimutan na walang anumang bagay dito sa mundo na makakapaghiwalay sa atin. Amen? Anumang sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon, sobra talagang hirap na sitwasyon, ang pag-ibig ng Diyos hindi maghihiwalay o walang pwedeng magpahiwalay sa atin. Amen? So, God bless us all, mga kapatid. Sana ay na-in love na naman tayo kay Jesus ngayong gabi. Pag nakita nyo merong mahalaga dito sa katotohanan at na-bless kayo, i-share nyo lang dyan sa Facebook sa mga kaibigan natin para mag-spread out kaagad. Mas paigtingin natin yung pagpababahagi ng katotohanan ng salita, ng pag-ibig, ng kaligtasan ng ating Panginoon Hesus. Part Rafi, dito muna natatapos ang ating Bible study ngayon at hanggang muli sa Webes. Okay? God bless us all. Spread the word. We love you all in the name of the Lord. Thank you. Thank you, Pastor Epi, sa isang napakagandang paglalahad ng napakagandang paksa ngayong gabi na kung saan ito ay may kinalaman sa pag-ibig ng ating Panginoon na ito yung pundasyon ng ating kaligtasan. Kaya pala ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Efeso Kapitulo 3, talatang 17, na si Kristo ay manirahan sa ating mga puso upang ating pananampalataya ay magsugat at magtumibay sa kanyang pag-ibig. So napakahalaga pala na maunawaan natin yung tunay na kahulugan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ito ay una, unconditional, ito ay hindi nagbabago, at ito ay hindi makasarili. At kung maunawaan natin at dito nakatuntong o nakaangkla yung ating pananampalataya, ay meron tayong pananampalataya na hindi matitinag sa panahon ng pagsubok o panahon ng kapagapagan ng ating buhay. At ngayon ay aking bibigay ang oras at panahon kay Bart Ronnie. Baka meron siyang mga nasagap na o na nabasang mga tanong dyan sa ating chat box o meron siyang katanungan, ay ating ibigay yung panahon sa kanya upang masagot ng ating putihing pastor, si Pastor Eddie. Bart Ronnie, baka meron mga tanong ka dyan, ay itanong mo na, o yung ating mga viewers, baka may katanungan, ay basahin mo. Ayan pa, thank you ng marami at maraming salamat kay Pastor Epi sa isang napakalinaw at napakagandang pagkahayag ng pag-ibig ng Panginoon. Mayroon dalawang tanong ako nakita dito mga part. Ang unang tanong ay ganito. Sabi kanina po na ang Diyos ay pag-ibig. Sabi niya, kung ang Diyos ay pag-ibig,
at ang kanyang pag-ibig ay unconditional, ang kanyang pag-ibig ay di nagbabago at self-sacrificing. Bakit hindi na lang daw niya iligtas ang lahat para makasama ang lahat doon sa langit na bayan at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yan ang unang tanong na aking nakita dito, Part. Pastor Epi, pakisagot yung katanungan ng ating partner na si Parton. Salamat sa magandang katanungan yan. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit hindi niya nang iniligtas lahat? Pwedeng pabasa part running ng ng 1 Timothy chapter 4 verse 10. 1 Timothy chapter 4 Verse 10. verse 10. Sabi po dito, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga pakikipag-apid ng sa kapwa lalaki, 1 Timothy chapter 4 verse 10. 1 Timothy chapter 4 verse 10. Sorry po, mga kapatid. Sabi po dito, sapagkat dahil dito ay nagsisipagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Si Kristo, ang Diyos, ay tagapagligtas ng ilang tao? Lahat, sabi niya dito. Oo. So kung itatanong natin yung tanong na bakit hindi na lang iniligtas, palagay ko maliwanag na ito sa atin ngayon na ang Diyos ay tagapagligtas ng lahat ng tao. Pero hindi yun mararanasan na kaligtasan kasi hindi pa sila naaabot ng mensahe. Pag meron mga taong nagtatanong ng ganyan, ang may kasalanan niyan tayo. Huwag nating sisihin yung, hindi naman nagsisisi pero gusto ko lang bigyan ng diin na ang Diyos, yung ginawa ng Diyos sa sanlibutan, for God so loved the world, lahat ng tao involved sa kaligtasan na yun. Okay, Partrani? Ayan, thank you. Meron pa isang katanungan po muli dito. Doon po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, ang sabi po dito, ano po ang ibig po sabihin po ni San Pablo doon po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, na maging hula, maging wika at kaalaman ay matapos, subalit ang pag-ibig ay mananatili at di nagkukulang. Okay. Sa King James, ang ginamit dyan ay charity. Ang original niya, hindi pa natin inabot, ay yung word na agape. Ano? So, pag nagsasalita ako ngayon, mawawala din ako eh. Yung karunungan, brilliant yung mind ko, mawawala din yan, matatapos yan lahat. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. Bakit? Kasi ang nature, ang likas ng pag-ibig ng Diyos, para siyang gravity. Hindi talaga nagbabago. So ang issue kasi sa 1 Corinthians chapter 13, bakit pinagdidiinan ni Paul yung agape dyan? Dahil sa chapter 12 tsaka chapter 14, lahat na ng mga spiritual gifts dyan, dahil mga matatalino yung mga taga-Corinth, minsan nakakalimutan nila na yung talino nila ay galing sa Diyos. Akala nila galing lang yun sa kanila sa genes, galing sa mga magulang, galing minanan nila. Sabi ni Pablo, ay confuse sila sa natural born talent tsaka sa spiritual gift. Kaya liniwanag ng Panginoon sa chapter 12 tsaka chapter 14. Pero pagdating dito sa chapter 13, lalo na sa verse 8, yun lang ang driving force na magpapatuloy tayo. Kasi meron mga taong matalino. Lahat ng bagay nandyan pero lilipas maliban lang sa agape ng Panginoon. Dito malalaman natin na ang pag-ibig, ang likas ng Diyos na agape is everlasting. Hindi na tatapos. Walang katapusan. Patrani? Ayan, thank you. Na marami, participate. Yan lang part, Rafi, ang mga katanungan nakita ko dito. Maraming salamat, Part Ronnie. Kaya nga, paulit-ulit na aming sinasabi sa ating sa inyo na aming mga viewers, hinihimok po namin kayo na kung meron kayong mga katanungan ay huwag po kayo mag-atubili sa tanong ito sapagkat mas
mas maunawaan pa natin yung subject matter kung meron tayong mga katanungan na matagal na natin gustong masagot. Pero dahil nga sa limitado lang yung kaalaman natin, ay ito na yung pagkakataon natin para yung mga katanungan niyan ay mabigyan ng linaw. Ito ay sasagutin ni Pastor Epi sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon at ang karunungan ito ay siyempre nanggagaling sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Panginoon. At ngayon ay makakarinig naman tayo ng isang awit na habang ating ninanamnam itong awit na ito ay pagbubulay-bulayan natin yung ating ginawang pag-aaral. Sapagamat tayo ay mga matatalamak na mga makasalanan, pero dahil meron tayong Diyos ng pag-ibig, meron tayong Diyos na nagmahal sa bawat isa sa atin, tayo ay nagtamo ng buo at kompletong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. He chose me before the world was known. He chose me to be His very own. He made me, then led me to my way. I chose to move away. Loved me when hope had taken away. You loved me when I lost everything. He bought me. Redemption's work was done through Jesus Christ, His Who shall separate me from from the love of God? Shall dreams of tomorrow, shall pain or sorrow, can the need of full earthly possessions, the threats of war, of man's oppression, in all these things, victory is our reward. Victory is our reward. Through Jesus Christ our Lord. Of this I am sure, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, not height, nor depth, nor any creature shall separate me from the love of God. Of this I am sure, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, not height, nor depth, nor any creature shall separate me from the love of God. Through Jesus Christ our Lord.
awit na inyong pinagkaloob sa ating Panginoon. Ngayon ay ating hihilingan si Pastor Epi para sa panalangin. Tayo manalangin mga kapatid. Ama namin banal, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming buhay, may akda at katuparan ng aming pananampalataya. Sa oras na ito, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig na ipinahayag sa bawat isa sa amin. Kahit isang patak lamang ito sa buong karagatan na inyong binigay na pag-unawa sa amin. Natuto na kaming magpuri, magpasalamat sa inyo, pagpapahalagahan ang inyong banal na salita. At ang mensaheng ito na gusto nyong ipaabot sa magitan ng inyong kalooban kung saan kami gamitin, ay pinagpapasalamat na namin ito. Salamat sa kaligtasan, katiyakan ng kaligtasan, pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Tulungan kay Panginoon na aming ito maranasan sa mga nagkulang, mga nagkakasala sa amin, upang kanilang makita na magitan ng banal na Espiritu ang inyong pag-ibig na nagdadala ng kaligtasan ay kasama ang pagpapatawad. Sa oras na ito, dinadalangin ko ang inyong mga anak, higit sa lahat, sa mga dakong inabot ng sakuna, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako ng mundo, panig ng mundo. Dinadalangin namin ang kanilang comfort, hindi magandang karanasan, ngunit ang mensahe na gusto nyong ipaabot sa magitan ng platform na ito ay maibahagi din sa kanila. Lalong-lalo na ang mga kababayan dyan sa Pilipinas na inabot ng matinding mga sitwasyon. Kaya dalangin namin. Higit sa lahat, ganun din si Brother Emilio Herrera, na hipuin niyo siya ng inyong kanang kamay ng kagalingan upang sa kanyang paggaling, ito ay magiging isang patutuunan naman ng inyong dakilang pag-ibig at kapangyarihan ang naranasan ng inyong anak. Sa aming mga kapatid na mga nakikinig ngayon at makakapakinig pa, iba't iba ang mga sitwasyon na pinagdadaanan ng kanilang buhay. Ngunit ito, Panginoon, ay pinahintulot ninyo upang sa ikatitibay at kalalago na pananampalataya. Ngunit aming dinadalangin na sa kabila nito, ang pag-aaliw, gabay at presensya ng banal na Espiritu ang kanilang maranasan. Maunawaan ang buhay sa sanlibutan ito na puno ng kasalanan at kahirapan. Dahil sa kasalanan nga, merong kaming kapayapaan na nasa aming Panginoong Hesus. At higit sa lahat, ang inyong pangalawang maluwalhating pagdating, ang aming patuloy na inaasahan na kaming lahat ay magiging kasama na ninyo magpakailanman. Kaya sa gabing ito, binabalik namin ang papuri, pagpapasalamat, pagluluwalhati at pagdakila sa inyong banal at pakapangyarihang pangalan. Marami pa kami mga gustong ihiling, ngunit ito lahat ay aming inaasahan na ito ay inyong sinagot na. Sapagkat itong lahat ay aming hinihiling, tinanggap at pinapasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat, Bart. Ayan, kay bilis na dumaan ang oras ng ating pag-aaral. Ganito talaga kapag ang pinagpipiyastahan natin ay ang salita ng Panginoon. Ngayon ay bibigyan ko ng pagkakataon si Part Ronnie at saka si Pastor Eddie para magbigay ng kanilang mga parting words para sa pagtatapos ng ating programa. Part Ronnie, any parting words sa ating mga audience? Yan, thank you, Bart. At kayo po ay labis na pagsalamat doon po sa ating po mga kapatid, mga kaibigan, lahat po ng sumusubaybay na programang ito. Kayo po ay tuloy na nanalangin. Tayo po ay maging kabahagi sa pagpapahayag ng pagpalitan ng Panginoon, maging instrumento tayo ng Panginoon upang ihayag ang kanyang ebanghelyo
sa lahat ng ating pong mga naabot ng ating pong influensya at sa ating pong paghahayo, ang presensya ng Banal na Espiritu ang patuloy nating maranasan. Sa ating pong pagtulog sa gabi ito ay maranasan din natin ang presensya at kapayapaan doon sa ating. Muli, isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Salamat, Part Ronnie. Pastor Epi, any parting words sa ating mga katagasubaybay? Okay, from Luzon, Visayas, Mindanao. Ang mainit, masaya, masiglang pagbati ay muli namin pinapaabot sa inyo dyan sa Pilipinas. Good night and God bless you. Patuloy natin ipag-pray ang lahat ng mga nabiktima ng bagyo at lindol. Alam ko yung feeling natin ay talagang nakakatakot, pero dahil kasama natin patuloy ang Panginoon, may tiyak tayong kaligtasan. Ipaabot natin ang mabuting balita sa lahat ng pwede natin ipaabot. So sila lahat ng mga nandyan nakikinig ngayon at makakapakinig pa kung saan man kayo, aming ito pinapaabot ang aming pagpapasalamat sa inyong pag-spend time with us and spread the word, grow in the Lord, and we love you all in the name of the Lord. Thank you, Part Rafi, Part Rani. At syempre Yan, kasama din maraming natin. salamat. Maraming salamat, Pastor Epi. At muli, sa ngalan po ng ating drama, Discover the Power of God's Grace, ay aming iniiwan ang salitang, we love you with the love of the Lord. God bless us all.